Mabuting araw mga kababayan. Ito naman po ang inyong lola, si Lola Ori, or Lola Madam. Po. At ngayon ay nakikita po natin kung ano nangyayari sa ating bansa, no? Yung dating unity team, naging disunity team. Ganun po. Pero alam po ninyo, kahit po anong mangyari, talaga pong dapat pong ipanalangin natin ang ating minamahal na Presidente Ferdinand Marcos Jr. Dahil siya po yung inilagay ng ating Panginoon, tinalaga ng Diyos, no? Para maging ating presidente for 2022 hanggang 2028. Ano po, siya po yung inihalal din ng 21 million people, Filipino, no po, Filipinos na para maging presidente natin. At dapat po, yan po ay ating igalang, di ho ba? At ngayon, meron tayo merong sinasabi na nag-drugs. Oh my gosh. Alam niyo, tinanong ko na yan at may video ako dyan. Tinanong ko ang Lord dyan. Sabi niya, anak, may mga pagkakataon sa buhay natin na nasasama sa ating pagkatao, at meron mga panahon sa ating buhay, sa inyong buhay na may nagagawa kayo dahil sa sa impluwensya ng kabarkada. At sabi ko, ibig po bang sabihin ng Lord ay na ganun nga, nag-drugs po si PBBM? Sabi niya gano'n. Sabi ko gano'n. Basta sabi niya, anak, lahat kayo, meron kayong mga kasalanan na nagiging tatak sa inyong pagkatao. Pero yan ay mga nakaraan, sabi ganyan. Anyway po, kahit categorically sinabi niya na alam niya na. So parang kung sakali man nangyari yan, sabi ng Lord, ito tinitiyak ko sa iyo, ang inyong presidente Ferdinand Marcos Jr. ay may kakayahang mamahalan. Ayun, di ba? Kaya, sino ba sa atin walang hindi magandang karanasan sa nakaraan? Maring ganun din kay President, di ba? Though, di natin alam pero ang Diyos nakakaalam yan. Ngayon po, meron akong gustong limang pinapa-pray sa atin ng Lord. Po, dati pa yan gusto ko lang sa inyo, isariwain. At yung iba naman, fresh. Ayun po. Ito po. Pero bago yung mga kababayan, kung di ko pa kayo, subscriber, mag-subscribe na po kayo kay Lola Madam, po. Yan, ay like nyo na rin, tapos i-share, at pindutin ang notification bell. Yan, okay ba? So, ito yung mga bagay na dapat po nating, ipanalangin, at tandaan din po natin na merong pagbibilin ng Diyos para maging maayos po yung ating bansa. Dahil ang gusto ng Diyos, ang ating bansa ay maging maunlad, mapayapa, para yung mga tao mamuhay na may kapayapaan at kabanalan. Ganyan. All godliness and holiness. Ayan, sabi ng Lord. Kaya naglalagay siya ng mga tao, ipag-pray nyo, palagi niya sinasabi, ipag-pray nyo. At itong ating presidente, dapat marubdob na ipanalangin. Po. Kasi po, meron mga, ito po yung dapat natin panalangin. Number 1, may mga taong malalapit sa presidente. Malalapit, ang sa halip na makatulong sa pagsasaayos ng bansa, nagiging suliranin pa. Masalimuot na nga yung ating problema, nagiging problema, sa halip na siya ay maging kasama sa solusyon, nagiging suliranin. Ayan.
malalapit daw yan sa presidente ha. Sino-sino kaya yun? Na may naisip na ba kayo kung sino yung mga taong yan? Ha? Ngayon po, alam nyo, sinabi sa amin yan ng God sabi niya dati, ipanalangin nyo mawala yung impluensya ng mga taong yan sa inyong presidente. Ngayon po, i-comment nyo po sa baba kung sino po ba nasa isip nyo. No? At kung nasa isip nyo, ipanalangin nyo rin na mawala siya sa impluensya sa presidente natin. Kakaiba. Yan. Number 2. Yan. Meron tayong number 1. Yun nga, may mga taong malalapit sa presidente sa halip na makatulong sa pagsasaayos ng ating bansa, lalo pa nagiging suliranin. Mawala yan sa impluensya sa ating Pangulo. Yan. So number 2, may mga taong maiitim ang balak, no? Na nagpaplanong si PBBM ay patalsikin, pabagsakin, no? Merong ganong mga tao, no? Even from the start of His term, sinabi na yan ng Lord sa amin. So umpisa pa lang, 2022 pa lang, no? Pagkaupo pa lang, sinasabi na ng Lord yan. May mga taong gusto magpatalsik sa ating presidente. Bakit? Gusto nila sila yung maupo at sila yung naghahangad ng kapangyarihan at yung kanilang makukurakot, ganyan. Ano? So, yun. Gustong magpatalsik sa ating. At ngayon po parang lumilinaw kung sino-sino sila. Di ba? Napansin niyo? Lalo ito nakaraang linggo, no? Mayroong mga dalawang rally. Wow, galing naman. So, sa tingin niyo, sino-sino kaya may mga maitim na balak at naririnig mo sa kanilang bibig, no? Number 3 po, bagamat ang mga taong nabanggit ay may kakayahang mamuno, hindi naman sila magtatagumpay. Yun naman, no? Alam niyo kung bakit? Kasi, meron din kakayahan, pwedeng maging sa 2028, pero hindi ho pwede kahit may kakayahan kasi ayaw ng Diyos ang kanilang puso at isipan. Kasi yung God natin banal no? At may maganda siyang plano sa Pilipinas, no? Hindi pwedeng magkaroon tayo ng presidente na makasarili, may pagkagahaman, ganyan, hindi pwede. Kasi lalo po tayo maghihirap. Gusto nyo ba yan? Yun, nasa isip nyo kung sino. Yun. Ngayon po, number 4, number 4, yung People's Initiative na yan, yung PI na yan, People's Initiative, hindi po yan magtatagumpay. Yan po sinasabi ng God. No? Yun. So, pag-pray natin na hindi yan magtagumpay. Tapos, yung number 5 po, eto po, excited po ako dito. Kayo ba excited na rin? Excited ako, bakit? Kasi, sabi ng Lord, meron siyang inihahandang tao, no, para maging presidente natin by 2028. Yun. Meron siya inihahanda. At hindi yung mga taong yan na nagnanais na maging presidente. Yan. So, yun. 5 na yan. Tapos, mga kababayan, tandaan po natin, pag-pray natin talaga, at sinasabi naman ng Lord na si PBBM ay mamamahala hanggang 2028. Yan po. So, kung sino man po ay nagbabalak na yung may maitim na balak o plano para siya ipatalsikin, alam nyo, yun nasabi ko na yun sa video ko in the past yung mga plano nila, babalik sa kanila yan. At hindi sila magtatagumpay. At ngayon, ano dapat natin gawin? Dapat po natin ipanalangin ng husto ng ating presidente. Kasi we are not contending against flesh and blood, but against the principalities and powers, rulers of yun dyan sa air, ganyan. Mga espiritu ng pagkagahaman na gumagawa sa mga tao. Sa mga taong iyan. Kaya patuloy natin yung ipanalangin. So, yan po
So ito po si Lola Madam nagsasabi na sa inyo,